Happy anniversary, Calvary Temple. Pinaka-quote-quote ko yung masasagot. Happy anniversary, Calvary Temple! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang katapatan, sa atin pong bahay-sambahan. Hallelujah! Yung pong palakpak para sa buhay na Diyos. Yung pong palakpak na puno ng pasasalamat. Hallelujah! Hallelujah! Sino pong naniniwala na ngayon na buhay ang kanyang Diyos na sinasamba? Amen! Hallelujah! Praise God! At once again, gusto ko pong i-acknowledge yung mga kapatid po natin, nakasama po natin ang Calvary Temple Dapdap. Magandang haraw. Niyawan na ako. Magandang araw po sa inyo. Welcome po kayo dito. Ang mga taga-Inararo, Tarik, nandyan po. Asan po sila? Praise the Lord. Welcome po sa inyo. Villa Maria. Mahal na mahal po namin kayo. And of course, ayan, hi Pastora. Amis na ka, Pastora. Ayan, ang atin pong Calvary, Tinabang. Praise the Lord. Ayan, alala pong kalilim, paka-blue. Ayan, praise the Lord. Welcome po sa bawat isa sa atin, maging sa lahat ng mga nasa baba. Once again, happy anniversary po sa atin. So, ngayong kabuuan ng buwan po na to, ang tinuro po sa atin ng Panginoon ay kung papaano po tayo sumunod. Tama po ba? Kung ano or gaano kahalaga para sa atin ang pagsunod sa atin pong Panginoon. Nung unang linggo, tinuro po sa atin is obedience is the fruit of true repentance. Ito po yung bunga ng talagang paghingi po natin ng tawad. Dahil po yung repentance, hindi yung nagsorry ka tapos uulitin mo. Ang pagsusorry po, talagang pagtalikod sa kasalanan po na ginawa. Obedience leads us to spiritual growth dahil never po tayong lalago spiritual kung hindi po tayo susunod sa atin pong Panginoon. Pangatlo po na ituro po sa atin that obedience brings divine protection sa atin pong pagsunod. Andyan po yung pagpapala ng Panginoon, ang proteksyon ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, kagaya po ng sa buhay po ni Job. At yung last week po, napag-aralan po natin that obedience is a key to God's blessing. Alam naman po natin that every time we are obeying God, meron pong blessing na kasunod yan. At ngayon po, sa culmination po ng atin pong theme, ngayong buwan po na to, ang topic po natin is this: obedience is an expression of love for God. Sino po dito yung nagmamahal sa Panginoon? Taas mo yung kamay mo kung talaga mahal mo yung Diyos. Yung hindi mo kinakahiyang mahal mo yung Panginoon. Ayan. Sure? So kung talaga mahal po natin ang Panginoon, matututunan po natin ngayong hapon po na to kung paano po natin may express, may papakita, hindi lang sa Diyos, maging sa tao, kung gaano po natin kamahal ang atin pong Panginoon. At bago po ako magsimula, gusto ko lamang po malaman, no? Sino po dito yung present ng See You Nights? Sige po, taas po yung kamay para po check ko lang yung mga nakakausap natin. Ayan. Yung pong 5 araw, present po siya. Ayan, mangilan-ngilan. Sabi, ay hindi, 4 lang. Sige po, yung 4 na araw. Yung pong 3, 3 days na present, 2 araw, 1 araw, yung nalingat lang. Ay, hindi. So, yung pong See You Nights po natin, sa mga hindi po nakakalam, yan po yung week-long celebration po natin. So, basically, starting nung Monday po hanggang ngayon, nagsiselebrate po tayo. And praise God, last Friday, nagkaroon po tayo ng worship night. Sino po nag-enjoy ng worship night? Sino pong kinabahang konti? Kung nasa harap po kayo, mararamdaman ninyo na, na yung flooring po dito, medyo gumaganyan na, oh. Sumasama sa pagtalon, kaya po sama-sama po nating ipanalangin na hindi rin po aksidente. Kasi po, kunyari tayong lahat, tatalon po dito, hindi na po pwede. Bakit? Diretso po tayong function. Ang ibig ko lang pong sabihin, ibibigay na po ni Lord yung bagong sanctuary po natin. Kaya dapat magkaisa po tayong manalangin. Alam nyo po, sorry no, iiyak ko lang ng konti. Alam nyo bang hindi aksidenteng open yung Caltex ngayon? Alam nyo yung Caltex? Yung pong dating gas station dyan. Alam nyo bakit? Samahan nyo po kami sa pananampalataya dahil alam ko binigay na po ng Panginoon sa atin yan. Amen. Ipanalangin po natin. Ang Panginoon po yung magpo-provide. Kung magkano man yan, si Lord po yung bahala dyan. Bakit? Baka malay po natin, dyan ipapatayo yung bagong church natin. Hindi po natin alam. Pero God is good. Alam ko lang, ibibigay na po ng Panginoon sa atin yan. At para po mangyari yan, siyempre susunod po tayo sa Kanya. Ayun, no? Pagsunod, medyo nabawas na eh. So ngayon po,
Kung talagang mahal po natin ang Panginoon, simple lamang, susunod po tayo sa kanyang mga pinag-uutos, sa mga gusto niyang ipagawa po sa atin. Babasahin ko lang po yung mga ilang verse na kung saan po manggagaling ang pag-uusapan po natin. Sa kabuuan po ng buwan na to, ito po yung pinaka-theme po natin, John 14:15. If you love me, says the Lord, obey my commandments. Kung mahal mo ang Panginoon, sundan mo ang kanyang pinapagawa. Sa 1 John 5:3, ang sabi po dito, loving God means keeping His commandments, or meaning, sinusundan po yung pinapagawa po niya sa atin. Pero check po natin yung kasunod. And His commandments are not burdensome. Ang ibig sabihin po ng burdensome, hindi po sila pabigat, hindi po sila mahirap. Pastor, teka lang. Bakit parang minsan ang hirap sumunod? Actually, kaya lang po tayo nahihirapan sumunod kasi ayaw po nating sumunod. Kaya po minsan parang ang bigat-bigat ng pagsunod kasi pumapasok na naman po yung self po natin. Pero ang sabi po dyan, kung talaga mahal po natin ang Panginoon, susundan po natin ang kanyang pinapagawa. 1 John 2:3-5, and we can be sure that we know Him if we obey His commandments. If someone claims, I know God but does not obey His commands, that person is a liar. So ang ibig sabihin, kung sinasabi mo, pinopost mo sa Facebook, pinagmamalaki mo na anak ako ng Diyos, pero hindi ako sumusunod, sinungaling ka. Pero praise God, wala na sinungaling dito. Kasi dito po tayo, but those who obey God's word truly show how completely they love Him. So dito po tayo dapat nagfo-fall sa pagsunod po sa Panginoon para maipakita po natin, hindi lang po para magpapansin, pero para mapatunayan po talaga natin na mahal po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po dyan, when we obey God's commands, it shows we're committed to our relationship with Him. Sino po dito yung masunurin sa magulang? Kung meron pa po kayong mga magulang, tapos masunurin kayo, taas po yung kamay ninyo. Pero kung wala na po yung mga magulang ninyo, pero naging masunurin kayong mga anak, taas nyo po yung kamay ninyo. Sure? Sige nga po, yung confident na alam nyo sumunod siya sa magulang niya, praise God! Praise God! Nasa more than half naman tayo. Alam nyo, bakit po tayo sumusunod sa magulang natin? Kasi mahal natin sila eh. Tama? Ngayon, ito pong pagsunod po natin sa Panginoon, it shows our commitment sa atin pong personal na relationship sa Kanya. Kaya nga po, sinabi ko kanina, no matter po kung gaano po natin ipagsigawan na mahal po natin ang Panginoon, na Kristiyano po tayo, na Kalbaryan ko, taga-Kalbari ko. Kahit po ano pong ipagsigawan po natin, kung hindi po tayo sumusunod, hindi po natin pinapakita yan sa ibang tao. Ang ibig sabihin, nagsisinungaling po tayo. At ang sabi po dito, it's a way of saying, I trust you, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Panginoon, mahal kita. Panginoon, susundan ko kung ano man yung gusto mong pagawa sa akin. Every time na sumusunod po tayo sa ating Diyos. At ang sabi po dito, obedience is not about earning God's love. Hindi po tayo sumusunod para mas mahalin po tayo ng Panginoon. Church, take note of this. Nung makasalanan pa po tayo, inibig na po tayo ng Diyos. Kaya po, gusto ko lang sabihin sa atin, we can do nothing para po mas mahalin tayo ng Panginoon at wala po tayong pwedeng gawin para po mabawas yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. You know why? Kasi po yung pag-ibig ng Diyos sururok na. Yung pinaka na. Sa paano ko po nasabi yan? Dahil po binigay niya ang kanyang bugtong na anak para po sa ating lahat. Kaya wala po tayong pwedeng gawin for us to earn that love from God. Kasi po mahal niya na po tayo. Pakisabi naman sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. So, ang ibig sabihin, kung hindi po natin ini-earn, ito lang po yung natural response po natin sa kanyang pag-ibig. As we love God, we want to please Him and live according to His Word, ang sabi po dyan. At sa mga naging present ng See You Nights, magre-review lang po tayo ngayong hapon po na to. Sa mga hindi po nakapag-attend ng See You Nights, I encourage you po, manood po kayo sa ating pong Light Shines TV. Andyan po lahat ng mga naging preaching po natin. So, pag-usapan na po natin to dahil hanggang 7:30 lang po tayo ngayon eh. So, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without delay. So, ang ibig sabihin, kung daw talagang mahal po natin ang Panginoon, susunod tayo nang walang wait lang. Familiar po yung wait lang? Parents, familiar yung wait lang? Kapag inutusan mo yung anak, bumili ka nga ng ganito, Ma! Alam na alam. Ang sabi po dito, meron po tayong kwento, si Amang Abraham. Alam niyo po, si Abraham, pinangakuan po siya ng Panginoon na magkakaroon po siya ng salin lahi. Sa kanya po manggagaling ang lahi po ng mga tao. And then, ang nangyari,
Ang tagal po bago siya naghintay. Alam nyo ba, 25 years, he waited para po dumating ang pangako ng Panginoon na si Isaac. And then, nung dumating na po si Isaac, alam nyo po kung anong ginawa ng Panginoon? Ito po yung final testing po sa buhay ni Abraham. Sinubok po siya. Ano pong pinagawa ng Panginoon sa kanya? Abraham, isakripisyo mo, ibigay mo sa akin ang iyong anak. Alam nyo po kung ano yung naging response ni Abraham? Ba, Lord, teka lang. Hindi po ganun. Hindi po sinabi ni Abraham, ba, Lord, ang tagal kong hinintay ito Tapos biglang ipapasurrender mo? Ba, Lord, ang tagal kong pinag-pray ito Tapos papasurrender mo. Alam nyo, hindi po naging ganun yung sagot ni Abraham. Alam nyo po kung ano yung naging action po ni Abraham? Basahin po natin sa Genesis 22:3. So Abraham rose early in the morning. He saddled his donkey and took two of his young men with him and his son Isaac. He did not hesitate or question. He just obeyed God promptly. Alam niyo po kung anong ginawa ni Abraham? Marami po nagsasabi, ang sabi nila si Abraham, bilang magulang siya, nagulumihanan po siya, hindi po siya nakatulog. Alam niyo po, hindi po totoo yun. Ano pong tawag kay Abraham? He is the father of faith. Tama po. Siya po si Amang Abraham, ama po natin sa pananampalataya. Therefore, ito pong kwento na to, nagpapatunay lang po siya. Nung sinabi po ng Panginoon na isurrender mo yung si Isaac na yan, excited po si Abraham. Naniniwala po ba kayong excited si Abraham? Alam niyo po kung paano po natin mapapatunayan na excited po si Abraham? Siya pa po yung nag-prepare sa pang-sacrifice po para kay Isaac. Bakit ko po sinasabi to? Meron po mga pagkakataon sa atin na nahihirapan po tayong bumitaw. Nahihirapan po tayong mag-surrender. Nahihirapan po tayong iwan yung mga bagay na to kasi bakit? Mahirap siya para sa atin. Kaya po lumalabas po yung salitang wait lang. Alam niyo po kung kayo pong mga magulang, ayaw niyo ng wait lang, palagay niyo gusto po ni Lord yan. Palagay niyo gusto po ni Lord na kapag, anak, sharean mo tong tao na to. Lord, chill. Paano kung namatay yung tao? Chill? Hindi mag-chill yan sa impyerno. Anak, isurrender mo na yung addiction na yan. Lord, sinurrender ko naman na yung buhay ko sa iyo Pero yung kalahati lang muna. Kailangan po full surrender. Alam niyo kung kapag fully surrendered po tayo sa Panginoon, magiging mabilis po yung pagsunod. Wala nang wait lang. Wala na pong delayed. Ang sabi po dito, alam niyo po ba, trivia lang na mabilis, si Abraham po yung itatravel po niya from where he is to Mount Moriah, 3 days po yan. 50 miles yung itatravel po nila. Pero never po nagkaroon ng second thought si Abraham. Kasi po bakit? Kilala niya po yung nag-utos sa kanya. Kilala niya po yung merong pinapagawa sa kanya. Kaya nga po anong sinabi ni Isaac sa kanya nung nasa bundok na po sila? Ang sabi po ni Isaac, Tatay, Ama, asan po yung isasakripisyo natin? Asan po yung i-offer po natin sa Panginoon? Alam niyo po kung ano yung sinagot ni Abraham? Jehovah Jireh, my God will provide. Kasi po bakit? Kilala po ni Abraham ang kanyang Diyos, kaya po siya sumunod. Kaya kapatid, kung kilala mo kung sino yung Diyos na meron ka, kapag meron pinagawa yung Panginoon sa iyo, walang mamaya na. Walang wait lang. Oras mismo, susunod po tayo. Amen po ba? Sino pong willing sumunod? At sabi po dito ng Psalms 119:57-60, Lord, you are mine. Para pong ang selfish ni David no? Lord, akin ka lang. Alam niyo po ba, hindi masama na angkinin ng Panginoon? Ang masama po yung hindi mo siya i-share sa iba. Ang sinasabi pong pag-aangkin dito, ang pinapatungkulan po nito is about our intimacy with Him na Lord, sa akin ka. Lord, you are mine. Alam niyo po, it speaks about kung gaano ka ka-close sa Panginoon. How intimate are you with Him? Ang sabi dito, I promise to obey your words. Basahin po natin na mabilis. With all my heart, I want your blessings. Sino pong gusto ng blessing ng Panginoon? Sino pong gusto ng pagpapala ng Diyos? Sunod. Gusto po natin ng blessing, kailangan po natin sumunod. Be merciful as you promised. I pondered the direction of my life and I turned to follow your laws. Ano pong sabi dyan? I will hurry. Ano pong ibig sabihin ng I will hurry? Come on, children. Ano pong ibig sabihin ng I will hurry? Magmamadali ako. Ang sabi dyan, magmamadali ako without delay. Na wala ng patumpik-tumpik pa. Susunod ako sa iyong salita. Ngayon, kung gusto mo ng pagpapala, magmadali ka, wala nang wait lang, sunod na agad. Kaya kung merong pinapagawa ang Panginoon, hindi ko po kayo kilala lahat, personal. Pero kung meron pong pinapagawa yung Panginoon, ngayon pa lamang sundin na po natin. Kasi po bakit? Tomorrow is not promised. What if merong pinapagawa ang Diyos, sinabi mo bukas na lang, hindi ka nagising bukas. Paano po yan?
nagdi-disobey po tayo sa Lord kapag ganun. So ang ibig ko lang pong sabihin, ngayon pa lang, sumunod na po tayo. Obeying God without delay shows we trust His plan and timing. It also helps us avoid missing out on blessing and opportunities He has in store for us. Did you know that every time you delay, yung pong pinapagawa ng Panginoon, dinidelay mo rin yung blessing ng Panginoon para sa'yo? Alam mo bang every time na wini-wait lang mo lang yung utos ng Panginoon, wini-wait mo lang din yung pong blessing ng Panginoon sa'yo. Kaya nga every time na sumusunod ka sa pinapagawa ng Panginoon, palagi pong merong karampatang pagpapala. Kaya minsan pa tatanungin ko po kayo, sino sa inyo ang gusto ng blessing? Ayaw nyo? Gusto po natin yan. Ang gawin lang po natin, sumunod po tayo. Wala nang attitude na wait lang. Wala nang tsaka na kapag maayos na ako. Minsan po, meron pong pinapagawa ang Panginoon sa atin, tinatawag ang Panginoon sa atin, gagawin natin. Hindi, tsaka na lang kapag okay na ako. Hindi ka magiging okay kung wala ang Panginoon sa buhay mo. Kaya nga kailangan po kapag meron siyang pinagawa, G lang tayo agad. Sunod lang po tayo agad. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without complaining. Mga magulang, baka makarelate po kayo dito po sa bagay na to. Check nyo po maya-maya kung tama po yung mga sasabihin ko. But Noah and Abraham demonstrated remarkable faith and trust in God's sovereignty. Bakit? Ano po bang meron? Sa kwento naman po ni Noah. Kilala niyo po si Noah? Yung pong humati ng dagat? Okay, chinecheck ko lang. Si Noah po yung pong gumawa ng arko, ng barko. Alam niyo po ba na pinagawa po ng Panginoon to, it took him maximum po 75 years na wala pa silang nararanasang baha. Possible ni ulan, wala. Pero bakit siya gumagawa ng barko, ng ark? Imagine niyo po yung sinasabi ng mga tao sa inyo, wala na to guys. Kasi po bakit? Wala namang baha eh. Wala pa po silang naranasan pero bakit nga gumagawa ng bangka? Pero alam niyo po ang ginawa ni Noah, sumunod lang po siya. Sobrang laki po ng bangka, ng barko na pinagawa po ng Panginoon. Meron pa po siyang specific na size na binigay, pero hindi po nagreklamo si Noah. Hindi po sinabi ni Noah, bakit di na lang si Abraham? Bakit di na lang si ganito? Bakit ako pa? Alam niyo po yung ginawa ni Noah, sumunod lang po siya. And minsan po, dito po tayo nahihirapan. Sumusunod nga tayo, pero nagbubuisit naman. Tignan mo yung anak mo kung kasama mo. Naranasan niya po ba ninyo yan? Yung pinag-uugas mo ng plato, plato lang yung hinugasan. There was this one time, nag-away po kami ng ate ko. Nung bata pa po kami, medyo may paltek yung ulo ko. Inutusan po ko kasi nag-aaway kami, nagsisigawan kami. Puro na lang ako. Hindi naman ako kumain. Ako yung mag-uugas ng plato. Alam niyo po, pinag-uugas ako ng plato, itong matalinong utak ko, nung ginawa niya, plato lang yung hinugasan. Nag-aaway kami, sinumbong niya ako sa nanay ko, tapos nagsuka pa ako nun eh. O kasi bakit? Iyak ako ng iyak, natakot ako sa kanya eh. Kasi po bakit? Baso. Andyan yung baso, andyan yung plato, andyan yung mga utensils. Ang arte. Andyan yung mga kutsara at tinidor, pero hindi ko hinugasan. Bakit? Kasi nagre-reklamo. Alam niyo po ba, the moment na nagreklamo po tayo sa pinapagawa ng Panginoon or kahit nino man po na naka-under po sa atin, nagsisimula na po tayong tignan at igumpara yung sarili po natin sa iba. Bakit puro na lang ako? Bakit ako na lang na ako yung gumagawa? Pareho lang naman kami na sahod gwapo lang din naman din yun Bakit hindi na lang siya? Bakit hindi na lang yun sa Calvary Dapdap? Bakit hindi na lang sa Tinabang? Bakit hindi na lang sa Inararo? Bakit puro na lang ako? Alam niyo po, kapag nagre-reklamo na tayo ng ganyan, ang ibig sabihin, nakatingin ka, hindi na sa Diyos, sa sarili mo na. Tinitignan mo na yung gusto mo na lang gawin at hindi yung pinapagawa po ng Panginoon. Alam niyo po bang kapag nagreklamo tayo, hindi po natin pinapakita yung pagsamba po natin sa Panginoon? Ang sabi po dito, Philippians 2:14-15, do everything without complaining and arguing. Gawin mo lahat, biblical. Gawin mo lahat ng pinapagawa sa'yo ng walang pagre-reklamo. Mga anak, taas ang kamay kung kasama mo may magulang mo sa bahay. Taas. Praise the Lord, Sige po, kung kayo, nasa bahay pa kayo, inutusan kayo, sunod ng walang pagre-reklamo. Di ko naman sinuot to, ba't ako'y maglalaba? Di naman ako yun. Bakit? Ba't ikaw yung kumakain ng pinagtrabahuan ng magulang mo? Nakukuha? Hindi, sumunod lang po tayo. Kunyari, yung boss mo, nagtatrabaho ka, puro na lang ako yung inuutosan na ganyan.
Alam niyo po, kung kayo yung palaging inuutusan, ang ibig sabihin, naka-ready po yung promotion para sa inyo. Kaya po, palagi kayong inuutusan, ang ibig sabihin, pinagkakatiwalaan po kayo. O ayaw nyo? Dapat po yung attitude po natin, wag mo na akong utusan. Ikaw na yung utusan. Hindi, joke lang. Wag mo na akong utusan, gagawin ko na yan. Nang walang pagrereklamo, mamaya malalaman po natin kung ano yung kahalagahan ng pagsunod sa Diyos at sa mga nakakasakop po sa atin ng walang pagrereklamo. Ang sabi po dito, so that no one can criticize you. Para po hindi ka mabutasan. Para hindi po nila sabihin sa iyong, pa-charge ka pa mo. Kailangan po sumunod po tayo ng walang pagrereklamo. Ang pangit po, lalo na marami po mga daughter churches na nandirito ngayon, ang pangit pong tignan na sunod tayo ng sunod sa pastor pero sa nanay hindi. Ang pangit mong tignan na hindi ka pa man inuutosan, ginagawa mo na, pero sa bahay para kang doon. Mommy food. Ang pangit po, hindi po makakristyano yan. Kailangan po, ang sabi po dyan, magliwanag po tayo kung nasaan man po tayo. By how? By us being obedient. Na hindi po nagre-reklamo. Pakisabi, hindi na ako magre-reklamo. Praise the Lord. Marami pa rin pala nagre-reklamo dito, no? Praise God, ngayon, hindi na po tayo magre-reklamo. Ang sabi po dito, 1 Corinthians 10, 9-11, we should not test Christ as some of them did. Pinatutungkulan po nito mga Israelita po noong unang panahon na nagsireklamo po sila sa pinapagawa ng Panginoon. Because of that, they were killed by snakes. And don't complain as some of them did. Alam niyo po, sa dami po ng mga milagro na pinakita ng Panginoon sa mga Israelita, yung nagiging bukang bibig po nila, puro pagrereklamo. Marami pong accounts sa Bible, makikita niyo po yan. Pero ang sabi po dito, because they complained, they were killed by an angel that destroys. Pero ang sabi dito, the things that happened to those people are example. Ang sabi po dyan, hindi na po natin sila dapat gayahin. Ang sabi dyan, they were written to be warning for us. So ang ibig sabihin, yung mga nagreklamo na to, warning sila sa atin para tayong mga Kristiyano ngayon, hindi na magreklamo. Puro na lang bigay. Offering ng offering, tapos may first fruit pa. Alam mo yung tamang ano dyan? Praise God, may first fruit na naman. Praise God, makakapagbigay na naman. Praise God, may opportunity na maging blessing na naman. Yan po yun. Dapat attitude po natin mga Kristiyano. Hindi po yung, hey! Kung bahing ka ng bahing, pumapangit ka lalo. Nakakapangit po yung pagrereklamo. Tignan mo yung katabi mo. Ang ganda at saka ang gwapo niya, palasunod kasi yan eh. Woo! Praise the Lord. Alam niyo po ba yung sikreto ng hindi pagrereklamo? Gusto niyo hindi na magreklamo? Simple lang, maging mapagpasalamat po tayo. Let us be grateful for whatever it is that we have. Alam niyo po, hindi po kayo magrereklamo. When we obey God without complaining, it shows we're trusting His plan and His goodness. It keeps us humble, thankful, and focused on our relationship with Him. Kaya po, sunod kahit hindi po natin naiintindihan. Amen po ba? Sinong susunod na? Praise the Lord. Pangatlo, obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without compromise. Pakisabi, hindi na ako magko-compromise. Meron pa rin talaga nagko-compromise. No? Hinuhuli ko lang po kayo. Joke lang. Meron po tayong kwento dito. Ito po mga kabataan po to. Shadrach, Meshach, and Abednego. Do you know them? Ito po mga, sabi po ng mga theologians po natin, nasa edad 14 to 17 years old. Literal na mga kabataan po itong mga to. So they were tests po dahil nagpagawa po si King Nebuchadnezzar ng statue, 90 feet tall and 90 feet wide. Tapos ang sabi po ni King Nebuchadnezzar, lahat, kapag narinig yung musical instrument, lahat dapat luluhod. Lahat ng nasasakupan ni King Nebuchadnezzar dapat luluhod. Pero alam niyo po kung anong ginawa ng tatlong kabataan na to? Hindi po sila lumuhod. Tapos ito po yung, nung nalaman po ni King Nebuchadnezzar, nainit yung ulo. Tapos pinatawag niya itong tatlong kabataan na to. Talaga ba? Talaga bang ayaw niyong lumuhod sa pinapagawa ko na to? Ayaw niyong sumunod sa pinapagawa ko na to? Alam niyo po yung sinabi ng tatlong kabataan po na to? Hari po yung kaharap. Hari po yung kaharap. Alam po yung sinabi nila? Alam mo, King Nebuchadnezzar, kwento ko na lang po, basahin niyo sa Daniel 3. Yung pinagawa mo na yan, hindi kami luluhod dyan para praise ko na lang. Kasi bakit? Yung Diyos na sinasamba namin, alam namin na ililigtas kami. Ito po yung sinagot nila. Pero ito po yung mas matindi sa sinagot po nila. Yung pong sa susunod na verse dyan. But even if He does not,
Kahit hindi kami iligtas ng Diyos na meron kami, gusto lang naming malaman mo, King Nebuchadnezzar, na hindi kami sasamba sa Diyos-Diyos na yan. Alam niyo po, ganito pong klaseng pananampalataya dapat meron tayong lahat. Kahit po sa punto ng kamatayan, dapat alam po natin kung sino yung Diyos na sinasamba po natin. We should not compromise our faith. Alam niyo kung ano po yung pwedeng gawin ng mga kabataan na to? Oh, hindi naman natin tatanggalin si Jesus sa kwento. Mag-a-add lang tayo ng isa pang Diyos po natin. Pero hindi po nila ginawa yun. Hindi po nila sinabing, oh, sige na, may one chance pa. Pinagbibigyan tayo, sumunod na tayo. Pero hindi po sila natakot hanggang sa kamatayan. You know why? Because they want to obey God without compromise. Gusto po nilang sundan ang Panginoon na walang pagkokompromiso sa kanila pong pananampalataya. Ang sabi dito, but even if He does not, we want you to know, King Nebuchadnezzar. Alam niyo po, ito yung gusto kong isampal natin sa ating pong kaaway na si Satanas at sa kanyang mga demonyo. Kasi meron pong mga pagkakataon, bubulungan tayo ng kaaway natin. Tignan mo yung Diyos mo. Hindi niya man sinusunod yung prayer, hindi niya man binibigay yung prayer request mo. Tignan mo yung Diyos mo. Ang tagal mo nang pinagpipray na maayos yung relationship ninyo, na maligtas yung family mo, na magkaroon ka ng bagong trabaho, magkaroon ka ng mga ganitong kasama, pero hanggang ngayon di siya sumasagot. Huwag mo na sambahin yan. Alam mo kung ano po yung dapat natin sabihin kay Satan at sa kanya po mga demonyo na bumubulong sa atin? Oy, Satanas na pangit. Pangit po yan eh. Ayan, gusto lang namin na malaman mo na kahit hindi sumagot ang Panginoon, gusto ko sabihin sa iyo na siya pa rin yung sasambahin ko. Alam mo, kahit hindi mo ibigay itong kagalingan na to, susunod pa rin ako sa aking Panginoon. Alam mo, kahit wala pa itong prayer request na to, I just want you to know, Satan, hindi kita sasambahin. Alam nyo, ito po dapat yung standpoint ng pananampalataya po natin. Meron po pong isang kwento dyan. Ito po yung, kundi kami nagkakamali, parang leader ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, si Daniel. So si Daniel po, palagi po siya nananalangin. He was at least 80 to 85 years old this time po. And then wala pong makitang butas sa kanya because he has this wonderful integrity na pinakita po niya sa tao. And then ito pong mga satraps, mga head po ng government noon. Gumawa po sila ng letter para po utuin si King Darius. Ito po yung rule nila. King Darius, pipirmahan mo na lang to. Meron kaming ginawang batas. Ang sabi diyan, ano po yung batas na nakasulat doon? Lahat pwede naman manalangin, basta sa'yo lang. Walang ibang pwedeng panalanginan na ibang Diyos. Tapos ito pong batas na to for 30 days lang. 30 days. So sige, sabi ni King Darius, pinirmahan po yan. Tapos alam nyo po, nung narinig ni Daniel yung balita, kasi pwede po siyang matakot. Kasi kamatayan na naman po. Ano po yung kabayaran? Kapag hindi po sila sumunod, ipapakain po sa mga leon. Ipapalapa po sa mga leon. Pero alam niyo po kung anong ginawa ni Daniel? He did what he's doing. Ginawa po niya kung ano yung natural na ginagawa po niya. Umakyat po siya sa kanyang tahanan. Bukas ang bintana, pinapanalangin sa harap ng Jerusalem. 3 times a day he is praying. Tapos ano po nangyari? Pinatapon po siya sa lion's den. Hindi po siya natakot. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Because both of these people, Shadrach, Meshach, and Abednego, and even Daniel, they obeyed God without compromise. Hindi po nila tinalikuran ng kanilang pinanampalataya. Alam niyo kung ano yung nangyari? Niligtas po sila ng Panginoon. Yung pong tatlo, ang sabi po ni King Nebuchadnezzar, bakit 4 yun nandyan? Kasi bakit? Kasama po nila ang Panginoong Jesucristo. Alam niyo po kung ano yung nangyari kay Daniel? Alam niyo po kung ano yung nangyari sa kanya? Tinikom po ng bibig ng mga anghel ng Panginoon yung mga leon na nandun. Paano po natin nalaman yan? Basahin niyo na lang po yung kwento. Dahil po sumunod sila na hindi po nila kinompromise yung faith po nila. Alam niyo po, yung pong mga gumawa ng batas, pinatapon sa lion's den, bago pa man po dumapo yung kanilang mga paa sa baba, pinaglalapa na po sila ng mga leon. Yung pong mga nagtapon, kina Shadrach, Meshach, and Abednego, pagkatapon po, nasunog din po sila. Bakit po? Kapag sumusunod po tayo sa Lord, meron po tayong protection. Kapag sumunod tayo ng walang pagko-compromise, may andyan po ang presensya po ng atin pong Panginoon. So, paalala lang po, to obey without compromise is this: we will obey God until we die. Amen po ba? We will obey God hanggang sa mamatay po tayo. Sino pong willing mamatay para kay Kristo? Baka po merong pumasok na merong Armalite dyan sa kalagitnaan po natin. Sino lahat ng sumasamba sa Panginoon, baka magsitakbuhan po kayo. Sino po ditong willing mamatay para kay Panginoon? Nabawas? Sige po, wala naman po naka-Armalite. Ang sinasabi ko lang, kapag meron na pong testing, I hope hindi po natin i-compromise ang ating pananampalataya. I hope mananatili pa rin po tayo sa ating pong pananampalataya. Konting example lang po. Ano po yung mga sample ng compromises na yan? Konting alak lang naman. Isang shot lang naman. Yung sugal na to, piso-piso lang naman eh. Yung Yossi, isang pump lang. Hindi nga Yossi to, vape lang eh.
Compromise po yan. Yung pong relationship na wala pa sa oras, buri ko ini. Sa mga kabataan po dyan, taas ang kamay. Taas ang kamay, kabataan. Oh, I love this. Alam nyo kung ano yung pakikipag-compromise? You having sex outside marriage, that is compromise. Kasalanan po yan. Yung nakikipag same-sex relationship, kasalanan po yan. Hindi po yan nakapagbibigay kapurihan sa Diyos. Kaya tayo pong lahat, nagpapagamit na lang din po tayo, magpagamit na po tayo ng buo. Sumusunod na rin po tayo, sumunod na po tayo sa ano po ng Panginoon. Huwag yung gumagawa ka ng sarili mong batas. Pastor, love wins. Love wins, tapos pareho kayong babae, pareho kayong lalaki. We do not condemn you guys. Pero alam niyo po kung ano yung tunay na love wins? Yun po yung love wins. Oh. Binigay po ni Kristo ang kanyang buhay sa atin. Yan po, nanalo po yung pag-ibig po dyan. Sa sobrang pag-ibig na po sa atin, mamaya malalaman po natin kung bakit. Pero ang sabi po dito, meron po ba tayong example naman na nag-compromise sa kanilang pagsunod sa Panginoon? Si King Saul. Kilala niyo po si King Saul? Sumunod naman eh. So ang sabi po ng Panginoon sa kanya through Samuel, patayin mo lahat ng Amalekites. Wala kang ititira kasi defiled na yung mga yan. Alam niyo po kung ano yung ginawa ni King Saul? Pinatay niya po yung mga walang kwenta, mga walang silbi, pero po yung mga matataba, na mga baka, na mga kambing and all, tinipon po niya. Tapos ano pong reason niya? I-offer ko to sa Diyos mo. King Samuel, Prophet Samuel. Ano pong sinabi ni Samuel sa kanya? Obedience is better than sacrifice. Bakit po? Kahit po sa kaano pong sakripisyo na binibigay po natin. For example, mamaya mag-first fruit po tayo, ibigay mo lahat, pero meron kang compromises, hindi rin po mapupurihan ng Diyos. Kahit po ibigay mo yung buong buhay mo, pero meron pong compromises, hindi po mapupurihan ng Diyos. Kailangan po kapag po sumunod tayo, dapat puro. Kapag po sumunod tayo, dapat buong puso. Amen po ba? Parang ayaw nyo nang sumunod. Last na lang po, example lang, meron pong isang vlogger po to sa Pampanga, kung kilala nyo po si Juper. Ang dami po nag-share dyan eh. Nakita ko lang kamakailan. Nagpabaptize po siya and then ang dami nagsasabi sa kanya. Dapat yung content mo kagaya na lang ng dati. Kasi mas kikita ka. Kasi mas masisikat ka. Kasi mas maraming manonood sa'yo and all. Alam niyo po kung anong ginawa niya? Hindi niya naman tinalikuran yung pag-vlog eh. Ngayon po nag-vlog siya. Anong ginagawa niya? Tinataas po niya yung Panginoon. Kasi alayang pakialam kayang kasikatan, basta balo na yung ginuyan tutukyan. No? This is how we should not compromise our faith. Kapag sunod po tayo ng buo, huwag po tayong matakot. Amen po ba? Compromising our obedience can bring down our faith and distance us from God. Alam niyo po kung paano po natin hindi mako-compromise yung pananampalataya po natin, simple lang. Stay faithful. Pakisabi po, stay faithful. Para po manatili po tayo sa purpose po ng Panginoon sa atin. Pangapat, ayan, konti lang po to, 300 lang yung points natin ngayon. Obedience is an expression of love for God, therefore obey with a willing heart. Pakisabi po, obey with a willing heart. Yung example po natin dito, si Maria. Kilala niyo po si Maria? Tayo pong mga Kristiyano, hindi po natin siya tinatawag na Mama Mary. Ang tawag po natin, Maria po. Siya po yung mother po ni Jesus. So nung pong sinabihan siya, she was at least 15 years old this time. Tapos sinabihan po siya na siya po yung magko-conceive. Engaged po siya kay Joseph this time. Pero alam niyo po yung sinagot po ni Maria, kahit po kapalit nito yung dignidad po na meron siya, kahit po kapalit nito yung buhay po na meron siya, ano po yung sinabi niya? Be it unto me according to thy word. Mangyari na po nawa ang inyong kalooban, ang inyong salita sa akin pong buhay. Kasi po bakit? Ang sabi po dito, a willing heart is the key to obeying God because it shows we're open to His guidance and His plans. Ito po yung pagpapakita ng willing heart. Ala, tamang tibe, namilyari. Anya pala makanyang kayo labi ako. Alright? So, yung pong pagsunod sa atin pong Panginoon ay pagpapakita lamang na talaga nagtitiwala po tayo sa Kanya. Ito po yung ginawa po ni Maria sa Kanya. Okay? We're more likely to trust His goodness and surrender to His will even when it's challenging. It allows us to say yes to God like Mary did. Alam niyo po yung inawit natin kaninang pinakauna? Kasama dyan yung yes Lord, yes Lord. Alam niyo po ba yun? Sino nagkanta nun? Sana naintindihan po natin. Alam niyo po yung pag-yes po natin kay Lord, hindi lang po siya kanta. Dapat po pinapamuhay po natin yan. That no matter how hard, yung pong pinapagawa ng Panginoon, susunod po tayo willingly. Bakit po? Marami pong sumusunod na nagbubuyset. Gusto niyo yon? Yung pong pinggan, pangan niya na nala. Gusto niyo po yon? Wala pong tao na kapag inutusan mo tapos sumunod, pero
Tayo po kapag po inutusan tayo ng Panginoon, dapat po masaya tayong sumusunod. Dapat po willing po tayong sumusunod. Bakit? Kung sino lang po yung willing sumunod, sila po yung pagpapalain ng Panginoon. Ang sabi po ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Kung willing ka at obedient ka, hindi po obedient lang, dapat willing ka rin. For example, kunyari na lang, gamitin ko po si Pastora. Okay, inutusan niya yung mga kabataan, wag mo na makipag-relationship ha. May lilaw, tilambalo siguro din eh. Okay, wag mo na makipag-relationship kasi gagamitin pa kayo ng Lord, wala pa sa timing eh. Tapos anong ginawa nila? Hey, pwede naman mahal ko si Lord, tsaka mahal ko si ano. Alam niyo po, kapag naghiwalay yung magka-relationship na yan, maghihiwalay din sa Lord yan. Magka-compromise yan. Kaya nga po dapat willing po tayo at as na pong kanyaman na sunod tamo ka rin leaders tamo na masaya tamong susunod ka rela. As na pong kanyaman na susunod ka sa boss mo, inutusan ka ng boss mo na gawin mo, tapos ginawa mo, ay, ang sarap. Tingnan po natin itong Ephesians. Ayoko pong i-miss out to. Slaves. Sabi dyan, obey your masters here on earth with fear and respect. Ang ibig sabihin, kung meron kang boss, meron kang leader, dapat po sundan po natin sila ng merong fear and respect. Ang sabi po dyan, and do this with a heart that is true, that as you obey Christ, you must do this not just to please your master while they are watching. Kasi po, bakit? Sa mga nagtatrabaho, minsan masipag ka lang kapag nandyan si boss. Minsan masipag ka lang kapag nandyan si pastor o kaya si pastora. Pero yung Kristiyano, meron man nakakita o wala, masipag yan. Sumusunod yan. Hindi yan nandadaya. Hindi yan nagpapaklock in. Since you are really slaves of Christ, you must do with all your heart what God wants. At sabi po dyan, verse 7, do your work and be happy to do it. Ang ibig lang pong sabihin nito, lahat ng ginagawa po at pinapagawa ng Panginoon sa atin, gawin po natin ng puno ng kagalakan. Gawin po natin willingly para po mas maging madali yung trabaho po natin. Ang sabi dyan, as work, as though it is the Lord you are serving, not just an earthly master. Alam niyo po, sa pag-aaral man, sa pagtatrabaho man, sa pagbibusiness man, I hope ginagawa po natin lahat, lalo na yung pagmiministry, hindi po para sa tao, hindi po para sa leader, hindi po para kung kani-kanino, kundi gawin po natin para sa Panginoon. Kasi po at the end of the day, yan naman yung pinaka-purpose po natin. We live to glorify God. The very reason why we exist up until today, para po papurihan ang ating pong Diyos na sinasamba. Nakukuha po ba? Nakakasunod po. A willing heart helps us trust and obey God's plan even when it's tough. Last po. Pakisabi, last. Nagising yung iba, oh. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey with a joyful heart. Pakisabi po, obey with a joyful heart. Ano pong ibig sabihin na mayroong joyful heart? Puno ng kagalakan sa puso. Alam niyo po kung sino, marami pong example dyan, pero yung pinakagagamitin po nating example is this. Kilala niyo po si Jesus? Kilala niyo si Jesus? Praise God, no? Dapat po kilala tayo talaga kay Jesus. Ang sabi po, si Jesus po, He endured everything. Diyos po siya na sinasamba sa langit, pero pinili po niyang magkatawang tao para po sa atin. You know why? Simple lang, dahil mahal niya po tayo. Pero kahit po sa pagharap po niya sa kamatayan, hinarap niya po yan na mayroong kagalakan. Ang sabi po ng Hebrews 12:2, check lang po natin, bakit po nagkaroon ng kagalakan ng ating pong Panginoon? Looking unto Jesus, ang sabi po dyan, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Meron pong kagalakan kung bakit siya nag-endure. He endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Pero once again, gusto ko po siyang basahin sa TPT, kung meron po dyan. Pa-check po natin. Ayan, ang sabi po dyan, we looked away at the natural realm and focused our attention and expectation unto Jesus who birthed faith with us and who leads us forward into faith's perfection. Check po natin yung next part ng verse na to. His example is this, sa pagiging joyful, obeying with a joyful heart. Because his heart was focused on the joy of what? Of knowing that you would be His.
Kaya po nag-endure daw si Jesus sa cross. Kaya po niya tinanggap yung mga pako sa kanyang kamay at paa. Kaya niya sinuot yung korona na puno ng tinik. Kaya niya po tinanggap yung kamatayan. Alam niyo po kung ano yung pinakagilagilalas dyan? Yung pong dinurado-duraan po siya. Yung pong tinatadyak-tadyakan po siya. Pero yung pinakamahirap na pinagdaanan po niya, hindi po yung mga physical na bagay na yon. Alam niyo po, naranasan po ni Jesus na for the first time in His life, tinalikuran po siya ng Ama. While He was on that cross, you know why? Kasi tangan-tangan po niya yung kasalanan ng mundo. But He endured everything. Why? Kasi po alam niyang darating ang pagkakataon na tayo pong lahat na nadirito ngayon, makakasama po niya sa kalangitan. Kasi po in-endure niya yung mga bagay na yun sa katotohanan na after that sacrifice, makakasama niya po tayo. Why? Because He loves us so much. Dahil po sobrang mahal po tayo ng Panginoon, kaya merong kagalakan. Kaya nung ginagawa niya po yan, bagamat mahirap, bagamat masakit, He endured the cross, scorning its shame. Why? Kasi po mahal niya tayo. Actually, if you are to read Isaiah 53, man, isa po ito sa mga pinaka-verse, pinaka-chapter po na sobrang paborito ko. At the same time, every time I read it, sobrang nakaka-break ng puso. Kasi, bakit Lord? Bakit mo ganito mo ako kamahal? Ang sabi po ng verse ng chapter po na yon, actually verse chapter 12, chapter 52, verse 14, kung di ako nagkakamali, hindi na po siya nagmukhang tao. Wala nang maganda sa kanya, ang sabi po ng 53. Pero bakit? He endured everything. He endured everything for your sake and for my sake. Bakit? Para po makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sumunod po siya ng walang pagrereklamo. Sumunod po siya ng walang complain. Sumunod po siya ng walang pagdidelay. Noong pong oras na po niya, hindi po siya tumakbo. Ang ginawa po niya, binigay niya ng buo ang kanyang sarili po para sa atin. You know why? Because He loves us so much. Sabi po ng last verse po natin, John 15:9-11, As the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. This is Jesus speaking. Ang sabi niya, manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. I have told you this. Check po natin yung naka-highlight na yan. I have told you this so that my joy may be in you. Na yung pong kagalakan na meron po siya na hindi nakuha ng kahit kamatayan. Yung pong kagalakan na tangan-tangan niya habang tangan-tangan niya yung cross ng Kalbaryo, habang suot niya yung kasalanan ng mundo na sa kanya. Alam niyo po yung kagalakan na gusto niya na mapa sa atin ngayon. Ito po yung kagalakan na kahit anumang sitwasyon ng buhay po natin, dapat meron tayo. Kasi po bakit? Kung talagang Kristiyano ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka magmamanok-manukan. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka magmanok-manukan. Ano pong ibig sabihin na magmanok-manukan? Alam mo yung hindi ka lang nakakain? Kapatid, kumusta ka? Ito. Ano nga eh. Wala kang ano eh. Alam nyo po, kahit wala kang pambayad ng kuryente, dapat masaya ka. Kasi bakit? Alam mo magpo-provide ang Diyos mo. Alam mo kung meron kang problema pinagdadaanan ngayon, dapat hindi ka malungkot. Dapat magalak ka kasi bakit? Alam mo magbibigay ang Diyos mo. Alam mo magpo-provide ng comfort yung Lord mo. And if there are people po na nandito ngayon, segue ko lang, pinaalala lang po ng Diyos, kung meron kang kalungkutang nararamdaman sa puso mo, alam mo, hindi po will ng Lord sa'yo na malungkot ka. Hindi will ng Lord sa'yo na manatili ka anxiety, na magkaroon ka ng depression. Ang gusto po ng Panginoon sa atin, magalak po tayo. Rejoice in the Lord always. Again, I say it again, rejoice. Ang sabi po ng Philippians 4:4, thank you. Ang gusto po ng Panginoon at will niya para sa atin ay magalak po tayo. That's why every time na meron pong pinapagawa ang Panginoon sa atin, sunod po tayo na merong kagalakan. Dahil alam niyo po, nagiging magaan lahat kapag ginagawa po natin na punong-puno ng kagalakan sa ating puso. Amen po ba? Amen po ba? Sino pong magagalak na? Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mag-review lang po tayo. Obedience is an expression of love for God. Therefore, obey without delay. Therefore, obey without complaining. Obey without compromise. Obey with a willing heart and obey with a joyful heart. Last verse po tayo before we take the Holy Communion. Ang sabi po ng Ezekiel 36:26-27, And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Alam niyo po, ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Of all the months po, weeks na pinag-aralan po natin about obedience. At kung meron pa po sa atin na hindi pa po marunong sumunod, ito po yung gusto ng Panginoon na maranasan po natin. I will give you a new heart.
Bakit po? Ang sabi po dyan, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart. Alam niyo po yung puso na yan? Yan po yung puso na ayaw sumunod sa Panginoon. Yan po yung puso na puro wait lang. Yan yung puso na puro reklamo. Yan yung puso na puro kumpara. Yan yung puso na puro negatibo na lang. Alam po yung ginawa ng Panginoon? Tatanggalin niya po yung puso na yan. And I will give you, ang sabi po dyan, and I will give you a tender and responsive heart. Ano pong ibig sabihin po niyan? Puso na sumusunod po sa Kanya. Puso na kahit hindi naiintindihan, susunod na susunod sa Diyos. Puso na kahit mahirap, susundan pa rin po ang Panginoon. Ang pinag-uutos pa rin po ng Diyos sa atin. At magagawa po natin yan, papaano? Kinumpleto po ng Panginoon eh. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Alam niyo po kung bakit ginawa ng Panginoon yan? Para po hindi po rin natin pagmalaki yung pagsunod na ginagawa po natin sa Kanya. Hindi po natin ipagmayabang sa Diyos na, Lord, sumunod ako sa iyo, dapat i-bless mo ko. Don't get me wrong, i-bless ka ng Lord kapag sumunod ka. Pero wag mong ipautang na loob sa Panginoon kapag sumunod ka. Kasi po bakit? Siya po yung naging dahilan. Siya po yung nagbigay ng bagong spirito po sa atin. The Holy Spirit that is living in us, yan po yung mag-empower po sa atin for us to obey Him. Kaya nga po sa atin pong lahat, paalala lamang po, kanina tinanong ko kayo, talaga nananampalataya kayo sa Diyos, kung talaga mahal po natin ang Panginoon. Simple lamang, ito po yung tinatayuan po natin ngayon. If we really love God, if we really believe God, we will obey Him. You know why? Because to believe is to obey. Ito po yung tatayuan po natin hanggang sa dumating po ang Panginoon. Kung talagang nananampalataya po tayo, we will obey Him all throughout our lives. We will obey Him with a joyful heart. We will obey